pa nakikita namin sa buhay ng mga newcomer, Lord, salamat po sa buhay nila, Lord. Thank you to sustain them with your strength, Lord. Lord, as we study, continue to study your word, Lord. I pray, Lord, na may deliver ka ng ayos, Lord. Yung word, Lord, use me as your instrument, Lord. Because of all this, Sara, Lord, Lord, may ikaw makita, Lord, sa amin, Lord, yung calling natin sa amin. Thank you, Lord. Amen. So, itong topic natin today is displaying the fruit of the Holy Spirit. Part 1 lang to, introduction and yung first point. So, displaying the fruit of the Holy Spirit. So, ang opening verse natin is 2 Corinthians 5:8. So, sabi dito, therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal to us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to Christ. Yan ang intro verse natin. 2 Corinthians 5:8. So, una, definition muna ng ambassador. So, very basic yan. So, definition. So, dalawang pinagkuhanan ko kay dictionary at kay, syempre, kay ChatGPT. Ano natin, i-make use natin yung tools. Tools. Syempre, be careful pa rin. Yan, as Christian, i-analyze natin kung ano yung pinoprop sa atin ng tool. So, wala namang masama ang AI is ito lang naman. So, binabayaran din natin. So, ayan. Ang sabi sa dictionary, ang ambassador is an authorized representative or messenger. Or, official messenger. And, tinanong ko kay AI, sabi niya, someone who represents, promotes, or speaks on behalf of an organization, cause, or idea. So, same meaning, ang meron lagi na representative. So, represents. So, pag isa kang ambassador ng isang kumpanya, nire-represent mo yung kumpanya yun. Kunyari, may magdi-deliver ka ng speech, kinoit out ka ng director, ikaw yung mag-deliver nito. So, ang nire-represent mo yung kumpanya yun. So, idugtong na natin dito, ambassador of Christ. So, same meaning din, they represent mo si Jesus Christ. So, what it means and what we Christians are called to do. So, everyone represents Christ in the world, share the message of the gospel, live in a way that reflects Christ's love, holiness, humility, and truth, and encourage people to be reconciled through God, through Jesus. So, in simple words, we are simply means to represent Christ in the world. Same lang. So, dapat, as ambassador of Christ, makikita sa tayo sa buhay ng tao. Makikita si Christ sa buhay natin ng mga tao. Kasi nire-represent natin, parang may identity tayo ni Christ. Parang, yun, identity tayo Christ. In other words, if people wants to know Jesus Christ is, it should be possible by watching how we live our lives. So, very simple lang. Ambassador of Christ, yun, represents. Lagi mong isipin na nire-represent mo si Kristo sa harap ng mga tao. So, itong next slide is very recent issue. Isa siyang tao, may recent issue, and I don't want to become political about it. Ayokong mag-focus tayo sa issue na yan sa political. So, next is, kilala niyo po ba ito? So, very kilala niyo sila.
Yan sila. Si Testaman at si Ama. So, ano po yung issue? Kilala ko natin sila, di ba? So, sila ay pastor. So, being a pastor is also an ambassador of Christ. Diba? May represent po si Jesus Christ. So, itong dalawang figures na to, ano sila eh? May position sila, mataas yung position eh. So, they are well known sa government, sa public. Now, alam natin yung issue, diba? Very recent siya, nabalita siya. So, una-una, si Testaman muna. Anong issue niya? Yan muna natin, enumerate sa mga dialam. Yan, flood control, about flood control. So, una, ito lang yung review, di ba lang kasi iba, di pa ako nag-dive, pero ang mga issues niya is anomalous funding. So, whistleblowers and congregational testimonies from late 2025 allege that Testaman utilized 600 million pesos in public funds for non-existent or ghost flood control project in Palagtas, Bulacan. So, nadawit siya sa flood control scandal. Then, may kickback siya. May kickback daw siya 40%. So, may isang taong nag-point sa kanya na ito yung issue niya. Then, multiple charges. So, meron siyang 3 separate corruptions complaints against him, which include violations of anti-graft and political practice at malversion of public funds via falsification, direct bribery, and violation. So all of this, if ipuput natin sa isang salita, is corruption. Right? So, ano kinalaman? So, itong two figures na to, they're well known to be Christians. Pastor sila eh. Yun yung yun yung pinopromote nila eh. Anti-corruption, pastor ako. So, dapat may makita ng tao sa is maganda. Then, one day, bigla siya nagkaroon ng scandal. Yan. Flood control. So, nung una namin nabalita yan, ang natatandaan ko, ang unang sinabi nila, naku, pastor ka pa naman. Yun ang laging narinig eh, pastor ka naman. Or in other words, Kristiyano ka pa naman. Diba? Ang sakit kaya na. Ang sakit yan sa, kung nandito si Kristo, nasa pagilan natin, nakakasal natin. Ano kaya mapikil ni Christ? So, yan ako lang din. So, i-recall ko lang din sa akin dati, elementary, SLCS. Hindi naman si Teacher Winnie nagsabi sa akin. Kasi elementary, hindi naman. Kasi pagpasaway, siyempre, dumaan naman tayo lahat sa pagkapasaway. So, nagkapagalitan ako ng isang teacher doon. Nalimutan ko na kasi sino teacher, pero this teacher Winnie. Hindi yan si Teacher Winnie. Pero ang sinasabi sa akin, pag napagalitan ako, taga-Livingstone ka pa naman. Taga-Livingstone ka pa naman. Ganyan ba taga-Livingstone? So, sa part ko nakakaya kasi nire-represent ko din yung church eh. So, kapagalitan ka, na babanggit pa yung church. So, ganyan ba nadadamay pa? Ganyan ba taga-Livingstone? Meron pa, ang bait-bait ng mga kapatid mo. Parang nakaya sa part na masakit kasi may nire-represent kang tao ng mga bagay na nadadamay dahil sa actions mo, sa makikita sa'yo. So, ganun din, sabihin sa'yo, Kristiyano ka pa, ba't ganyan na? How would you feel? Diba? Parang nadadamay si Christ, which is
dapat hindi, hindi na dapat malinis lagi yung pangalan ni Cristo sa taong hindi namin alam. Yun. Sa second part, sa second naman, si Ama. So, meron siyang si Father. So, wala naman siyang issue. Pero nagkaroon, for me, opinion ko lang to. Meron siyang statement about, ito, ano na ulit. Meron akong hindi nagustuhan statement sa kanya. About, at ayaw ka lang maging political ulit kasi may... Ayaw ka lang maging political kasi may issue kasi, dami-dami. So ito yung statement niya. So, ang issue nito is about kay Sarah against, sa impeachment. And si Brother Eddie is, wala siya parang nagpe-play safe siya na di na ako magbibigay ng statement yan. Parang tahimik lang. Parang si Mark lang. Tahimik lang. So, as Christian representative, na may authority ka, may higher position ka. I think, for me, hindi ka dapat nanahimik. So, dapat, may say ka against corruption. So, si BP kasi, all over the news naman, may mga evidences naman na kaya na napupunta niya na sa trials, nagkaroon siya ng trials. Just kasi, may issues siya. So, in other words, corruption pa din. So, corruption is sin. So, yung ganitong statement na parang play safe ka, parang hindi ka mananimig ka lang, is, for me, is wrong. Dapat kasi, mag-speak out ka, dapat ipaglaban mo na ito mali ito. I-push natin na, or ilaban natin yung truth. Kasi sabi nga nila, being ambassador is live in a way that reflects Christ's love, holiness, humility, and truth. Ipaglalaban mo yung katotohanan, ipaglalaban mo yung hindi mali. So, yung ganito, so, meron din kasi akong friend yung pinsan ko kasi, Christian din kasi siya, and medyo, rin siya, into politics. Ang post na is, question na to. Ang ganun. Question na ba to? Ganito. Pero, ang parang sakit. Parang, nire-represent ko si Chris eh. Tapos, ang tingin ng tao sa iyo, hindi maganda. So, next is, if we are not careful, we may drive people away from Christ instead of drawing them closer to Him. So, hindi lang drive away, kundi magkaroon ng misconception about sa Christianity. Kunyari, sabihin nila, makita tayong we represent Christ. Sabihin natin, in church, ganyan tayo, pagdating ng weekdays, okay, black gold na ulit. Back to always. So makita tayo ng mga parang halos mutual natin. Ito, nagsisimba to sa Christian church, tapos ganito pala siya sa daily living niya. Parang okay lang pala gumawa ng ganito ganyan pag Christian ka. Di ba? Nagkakaroon sila ng misconception. In all the letters Paul wrote to the churches he planted, he presented huge distinction between life of a believer and that of a non-believer. He reminds them that the way they're living in their lives has direct impact on the gospel message they were bringing to the world. So, what do you mean by impact? So maraming verses na tinutukoy dito na
kung paano ka mamuhay, may impact siya. So, for example, is sa Ephesians 4:17, so you must no longer live as Gentiles who put off your old self and put on your new self. And sa Philippians, do everything without grumble, so that you become blameless and pure. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold brilliant. So maraming verse references dyan. So Colossians 3, put death to sinful practices, put on compassion, kindness, humility, patience, love, 1 Thessalonians, so that your daily life may win the respect of outsiders. So, marami, Titus pa. So that in every way, they will make teaching about God our Savior attractive. So, 2 Corinthians, we are therefore Christ's ambassadors. Verse natin kanina. Then, sa Romans, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, yun. So, we should be careful sa actions natin kasi marami pang hindi nakakilala kay Kristo. So, konting pagkakamali ko lang, baka misconcept kasi na, ganyan pala ang kay Christmas. Diba, ang pangit, as they grew older, their mind matures, ganun magiging thinking nila eh. So, meron, ito pala yung Christian. Maniwala ka na ako. So in the book of Galatians, Paul was specific in addressing the difference between the two. So, yun nga. So, basahin natin sa Galatians 5:19-23. Ito na yung fruits of the Holy Spirit. Now, the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgy, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. 22, but the fruits of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, yun nga, si Paul, ni-specify niya yung difference between two. So, sins associated with the sinful nature. Sa 19-20, yun yung mga sins. So, in contrast, he lists the qualities that will be seen in the life of a genuine believer. So, sinasabi dito, if you are not in Christ, your life will be dominated by sins like, yan, stated sa verse 19, 20, and 21. So, then, but being Christ, you will manifest what Paul refers to the fruits of the Holy Spirit. You know? So, we know that. We are Christians for a very long time. Dapat, nai-inherit na natin yung Holy Spirit. So, meron dito, sa topic na may binanggit na survey. So, sabi dito ay parang survey lang sa cheating sa test. So 60% of you admitted to recently cheating on a test. 62% lied, 82% admitted that to having lied to a parent. So sadly, yung sa survey na to, walang pinagkaiba yung mga nagsabing Christians. So parehas lang sila. So, dapat di ba pag-expected Christian, dapat you're in a way that truthfully nagagawa mo kaya. Pero yung survey na to, sabi daw, walang pinagkaiba yung non-Christians at mga sabi Christians. So, same din daw sa mga Christian na those, yung statistics, hindi rin positive. So, past studies shows that the rate of gravitation and cooperation force is almost the same compared to non-believers. So, itong statistics na ito is dapat hindi binabalik ang lahat.
So bakit? Sa lahat ng ginagawa natin as Christians, if hindi maganda, hindi ka nabubulot kay Jesus, ano ba meron? It is affecting the credibility of our message. Diba? So pag nakita sa buhay mo na hindi ka namumuhay ng ayon sa kagustuhan ni Kristo, nagkakaroon siya ng affect eh. Na mapahirap. Lalo na ngayon, sa ano natin yan, sa society natin ngayon. There's no way people will be attracted to Jesus Christ if we who believe in Him will probably represent Him. So, so ito yung point na connect with the Holy Spirit. So, basahin ko. First of all, okay, basahin ko muna natin. So, Galatians 3:10 to 14. The righteous shall live by faith. So, verse 10. For all who rely on works of the law are under a curse. For it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather, the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a tree, so that Christ Jesus, through the blessing of Abraham, might come to the Gentiles, so that we might receive the promise. Period. Okay. So, alamin mo natin yung batang ng text ito. So, when Apostle Paul wrote to the Galatians Christian, he was confronting mga Christians na to, di ba, sa Galatians. Pero they are false teachers. They are known as Judaizers. Judaizers. Okay, mga Judaizers. So, ang tiniteach nila dito is dapat para ma-fully save guys with works. Ganun yung yung teaching nila. So, yun, kinontra ni Paul yun. Kung sabi na through faith lang ang malaligtas. Yan. So, Paul argues against salvation through law. If anyone believes he or she can be saved through obedience to the law, then the people will easily fall into judgment and curse. Because the matter of fact that no one could possibly do everything the Lord demands. So then, sabi sa verse 10, first is everyone who does not continue to do everything the Lord. Kasi wala talaga. So the main reason why Jesus Christ was willing to go to the cross, He took our place by taking our place. Sabi sa verse 13, Christ redeemed us. So when we exercise our faith, we simply apply what He had already accomplished for us. So this is absolute grace. So very simple lang naman yung natin. Part mo na yung topic natin. So we are presenting Christ. So, then we must exercise. Makita natin yung faith na. So, meron din ang scenario dito ng example is, what if parang may kaibigan ka, then may utang siya sa'yo. Parang may utang siya. Tapos ikaw, ginawa mo, binayaran mo yung utang na yun. Then, yung kaibigan mo, parang pinipilit na, hindi, mabayaran ko to. Parang, ipipilit na hulu-huluhan ko ito, ako na bahala. Eh ikaw, binayaran mo na nga ng buo. Parang, di ba, parang hindi na-acknowledge yung ginawa mo by doing that actions niya. So, ganun din yung napipil siguro ni Christ. So, ginawa mo na yung lahat. Ginawa na
ni Kristo yung lahat. Namatay na siya. Ngayon, pinaghihirapan mo pa rin. Parang nababaliwala yung ginawa ni Kristo sa'yo na namatay na. Tapos gusto mo pa rin extra ng effort, gumawa pa rin ng works. Para lang pumasok yan, binigay na nga sa'yo ni Kristo. Ayun. Then sa last verse natin, I do not nullify the grace of God, or the righteous word of the Lord with Christ died for purpose. Ito yung sinasabi dito. But if we continue to attempt to save ourselves by working, we insult the work of Jesus Christ the Lord. Kaya, ito talaga, ito yung pinaka-verse na tumatak sa akin na we are saved through faith lang talaga. Aside pa dun sa verse na yun na by grace you have been saved through faith, this is the other verse na we are saved na talaga. Wala tayong pagmamalaki, wala tayong gagawin. I mean, yung works na, hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin na standby lang. Parang i-work out ba? Parang gano'n na gagawa ka ng ganito, gagawa ka ng papapako sa pulos, gano'n. Or, yung naalay ka agad, 24 hours ka magdadasal. Parang hindi naman gano'n. Kung ano yung, kung paano mahalin si Kristo, doon na magre-result yun. So, dito nagtatapos yung topic natin. First topic natin. Part 1 pa naman ito. Then, continue. Pero may tanong kasi ako din. Parang may tanong ako. Bakit pa ako kailangan maging careful sa mga actions ko para sa mga non-believers? Bakit kailangan, as an ambassador of Christ, bakit kailangan ko maging, parang kailangan ko maging careful. Kung pwede ko naman sabihin sa kanila, uy, friend, ligtas ka through faith. Okay. Ba't kailangan ko pa ipakita? Parang ganun eh. Ba't kailangan pa maging careful? Bakit? Ba't kailangan pa i-represent ka na? If when I'm saved through faith. May mga I think yung lang is yung mag-shine yung love and goodness nila through our lives. Yun, kasi result yun ng pagmamahal natin sa kanila. Not our works, but yung love na na-receive natin from God, na i-share natin yung love. Unconditional. Kasi hindi natin, wala tayong model, kundi si Jesus lang. Siya lang yung nakagawa nun. Kaya yung pagiging Christ-likeness in us, hindi siya work. Yun yung, kasi in His image, kamukha na tayo. So, pag mahal natin siya, may personal relationship tayo sa Panginoon, nakikita yung image nila sa buhay. And I think that's yun yung work na sinasabi ni Joel. I think yun yung dapat makita sa atin. Hindi yung ginagawa natin para sa Panginoon. Bagos yung love na nagka-penetrate sa puso natin, yung result nun dahil sa pagmamahal na yun, yun po yung nakikita sa atin yung Christ likeness. Careful, sabi ko na, ambassador, meron kasi intention, kaya ka pinadala ko para sa ambassador. Pero intention, pumunta ka nga, pero hindi mo naman ginawa, no? Kumbaga, naging ambassador ka, pero hindi mo ginawa mo. Sabi sa'yo, bumili ka ng luga, pumunta ka, bumili ka ng saging. So, meron intention talaga, dapat sabi mo naman, bumili mo. Kung meron kasi intention, kaya maging careful ka sa pagsunod ng intention na yun. At hindi, parang, meron kang dapat gawin precisely kung ano yung dapat. Ano doon is lalo may cause, meron pakita yung truth, marami mga bagay.
Hindi yung ina-represent mo yung sarili mo, kundi yung nagpadala sa'yo. No representation. Ang intention, intended, ano yung intention? No, intended para ganito. Then, gagawin mo. Hindi ibang bagay pa. Ano na lang kasi interpretation natin? Pwede na pala mag-day eh. Pero kahit tinuto sa'yo sa amin, pwede mo magkamala eh. Hindi pwede. Intention. Ang sa intended sa mga sa ganun bagay, nakatayin mo pumunta ka nga, pero magagawin mo nga. Wala pa rin. Kristiyano ka na, nagsisima ka lang, tapos ang nakikita naman sa iba, wala eh, hindi parang nonsense. Careful. Para kumain sa Kasi po nung nararamdaman ko yung arroz pa din sa merchandise, minsan work lang may mga kinuha para customer yung artist, ganito yan. Pag kinuha lang ng customer yung artist, meron kami mga rules yan, di ba? Pag may taping na ganito, pag may picture ka sa mga kinuha, ito ako sa package. Tapos yung meeting sponsor ko, tapos taping ka na full is, na-recover ako. Hindi pwede hindi ka pwede magsuot ng ibang brand or yung sapatos kaya ako converse siya. So, I think relate ko doon sa pagiging ambassador. Kasi, paano maniniwala yung mga, pag-afford sila? Ano maniwala yung fans ko na maganda yung brand na pinagkatiwala ko yung converse sa akin yung brand eh. So, kung hindi ko siya gagamitin, so, ibig sabihin yung mga fans ko, hindi maniniwala na maganda yung brand kasi hindi si other brands. So, pagdating sa mga so, it goes the same way. Kasi, nakikita ng ibang tao na parang, let's take a look at you're wearing rice. If they're seeing na you're wearing rice, ano yung para sila sa'yo? Magandang bagay yun. Ibig sabihin, it's effective kasi you're using it. So, that's it. Nagsasalita ko. Okay.
magsabi sa'yo na pumunta ka sa eskwela na mag-aral ka, tapos nagpulapul ka pala. Ano yung bro ako nung nag-send sa'yo para sa eskwela na mag-aral ka, tapos wala naman pala gagawin. Huwag ka parang hindi ka sa Panginoon, tapos yung ginagawa naman natin, kakaiba. Imagine kung ano ka natin. Bakit kailangan kung may base mo ng business ko? Yung number one na important na tandaan natin is yung reason kung bakit ka nag-subscribe si Parang Christ. And anything na gagawin is mag-reflect kay Christ. Yung mga tao, hindi nila kung sino si Christ. They did not understand kasi it's a figure that's something that they could not grasp. Kung si Cristo, hindi ko ano yung ginawa niya, ano yung sinakripisyo niya para sa iyo. They could never understand it. Pero, as a Christian, ikaw na yung ambassador, ano ba yung purpose na pinag-asabi? Ayun yung brand na naladala mo. So, it's not you anymore na inaano. So, for them to be safe, yung buhay mo mismo, ayun yung parang natin diba parating na nililito sa mga missionaries. Yung buhay mo mismo yung Biblia. You lead by your example. Kasi how, yung example mo kung paano ka mabuhay, kung paano ka kumilos sa loob mo, yung environment, doon sila na-attract eh. Doon sila, ano bang meron sa kanya? May something pala na bago sa kanya. And that's right. Doon sila kayo sabi, ay okay, doon ko naiintindihan kung sino ba si Cristo. Nag-lobbying pala siya, hindi pala siya nag-study sa mali. Kasi ayun yung magiging example. Ayun na yung naging way of sharing mo. Yung one na natatanda ko, yung prayer ni Jesus Christ. Sabi niya na, bind them all together para makita na yung sa prayer ni Jesus kanina, they would see na ano ba yung itsura natin dalawa ng out. That they would do yung kaya natin, yung ginagawa natin. So, ano yun, very, it's a two-edged sword kasi yung pagiging ambassador. Lahat ng ginagawa mo, si Christ na yung nakikita. And every balik ko rin na ginagawa, yung ano rin niya, yung tawid rin niya na pangalan, hindi niya ikaw eh. Ang parating niya kasalit niya parating. Ayun niya pala kayo. Kaya ayun yung ano. Kaya kailangan natin. Alam po, i-agree ko lang po yung sinabi ni Tito na yung kanina. Kapag di mo ginawa or mali yung ginawa mo, it's still disobedience sa Panginoon. Kaya pinabili kang mangga, binili mo sa akin, it's still disobedience. So, ayun po, maging obedient po tayo sa Panginoon. And yung sa sinasabi naman ni Kuya Kurz, kasi let the Lord be glorified over us. Yun po talaga yung pinaka-purpose ng buhay natin. Kung tayo ay binigyan ng karapatang to become children of God, nandun din yung label sa atin na anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos. So anong dapat natin diba? Sabi ni Kuya Joel kanina, nakakahiya naman sa kapatid ko or nakakahiya naman sa church. Paano ba anak ka ng Diyos? Diba? So, anak po tayo ng Diyos, huwag po natin kakalimutan yun, at let be the Lord be glorified over us. Yun lang po. Ayun, so thank you po sa mga di ba nga, sinasabi sa Bible that we should be like Christ. So mahirap yun. Mahirap maging katulad ni Cristo. So, we need our experience. yes. Ayan po. Ayan, sabi ko din sa akin. So, di ba, it gets to the relationship between salvation and sanctification. So, sabi nga sa Bible, clearly you are saved by grace through faith, not through your works. Yet, it is equally clear that your works matter, not as the basis of your salvation, but as the evidence of your faith and as witness to others. So, yun po yun. So, ito po mag-ending na natin. Okay, let's pray po muna. Lord, salamat po sa araw na nabigyan mo sa
Lord, na kami, maanak na kami, Lord, we represent you, Lord. We are your ambassadors, Lord. Lord, mag-work kami, Lord. Ikaw po yung mag-work with us, Lord. Ikaw makita sa buhay namin, Lord. Represent ka namin ng maayos, Lord. Hindi, Lord, magkaroon ng misconceptions ng mga tao, Lord, about sila, Lord. Lord, mapakita namin yung love mo, Lord, mapakita namin, Lord, kung sino ang sa buhay namin, Lord. Hindi yung human nature, Lord, na meron sa